May mga armado rin silang sangay. Siyempre, gobyerno. Kaya, yan, nagpapahinga lang daw. Okay, basahan natin ang mga maksong balita sa bagay ito. Narito na, Ronda Reports. Alamin na natin ang balita kaugnay ng pagkamatay ng isang pulis dahil sa pamamaril kagabi habang nagpapatrolya siya sa port area sa Maynila. Pero bago tuloy ang dalagutan ng hininga, nagantihan pa niya ng putok ang kinikilalang hard killer na siyang namaril sa kanya na ngayon nasa kritikal namang kondisyon. Yan ang Ronda Report ni Maria Bulaklak, ausente. Maria! Yes, Igan. Arrival sa Manila Doctors Hospital si PO1 Edson Ayon matapos pagbabarilin ng 10 beses kagabi sa Baseco, Bagong Lupa Port Area sa District 5, Maynila. Ang nakapatay sa pulis kinilalang si Alex Razon Alang na may tama din ng bala sa tiyan matapos kumanti ng putok si PO1 Ayon. Critical si Alang sa Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng MPD Homicide Division, nagpapatrolya umano si PO1 Ayon sa compound ng Mosque nang makaharap ang suspect. Bigla na lamang daw itong pinagbabaril ng suspect at nakaganti din naman ng putok ang pulis. Ayon na rin sa matanod sa barangay, napapabalitang tirador o hired killer umano ang suspect na paminsan-minsang namamataan sa kanilang lugar. Na-recover ang 7 basyon ng 45 na kalibre ng baril at patuloy pa rin naman ang investigasyon ng pulisya. Yan ang Ronda Balita mula sa Maynila. Jan? Okay, maraming salamat. Maria Bulaklak, ausente. Abot naman sa mahigit 500 kilo ng mishandled frozen meat. Ang nakumpiska na naman ng mga otoridad, ito naman ay sa Marikina Public Market. Yan ang Ronda Report ni Jay Sabale. Jay, talaga bang merong immediate na panganib sa kalusugan yung mga frozen meat? Kasi frozen na nga eh. So, paano yan? Nagreklamo na yung mga tindera eh. NMIS NCR Director Dr. Oblena, no? Ang mga frozen meat kasi, kailangan daw ito ay nasa tamang temperatura o nasa loob ng freezer. Dahil daw pag ito nailabas sa freezer, yung mga bakterya dito dumadami at pag dumami ito na yung nagiging danger sa kalusugan ng ating mga consumers o yung mga kakain ng ganitong mga frozen meat nga. At yun nga, patuloy ang pagpapatupad ng National Meat Inspection Service sa NMIS Administrative Order 22 of 2010 o Rules and Regulations in the Handling of Frozen and Chilled Meat Products in the Meat Market. Isang operasyon naman ang kanilang isinagawa pasado alas 3 ng umaga kanina. Dito nga sa may public market ng Marikina. At ang sabi nga rito, meron nakuha na mahigit 530 na kilo ng frozen meat at mishandled frozen meat na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Ayon sa ahensya naman, as early as last year, nagpadala na daw sila ng warning sa naturang market at kanilang finalo up yung warning noong January 26. At bukod sa babala na binigay dito, meron daw nakasulat doon na proper handling sa naturang produkto. Gayunpaman, meron pa ring mga lumabag sa rules and regulations ng NMIS tungkol sa frozen meat. Igan? May warning na pala eh. Wala tayong magagawa. No? Akala ko biglaan na naman. Dahil dapat edukasyon muna, no? Sa mga tindero. Salamat, Jay Sabale. Alin? Yung 1 year nang niwawarn. 1 year eh. 1 year na eh. So, mamumunan ng tamang freezer. Yung malaki, no? Hindi yelo lang pala. Hindi pwede icebox. Oo. Hindi Pwede. kasi siya mag-freeze pag gano'n. At pag natunaw na siya, hindi na siya pwedeng i-freeze ulit. Dapat continuous ang Wala na yung freeze. ano nun, ano? So, kaya nga asahan ng mga mamimili na tataas na yung presyo niyan. Kung talagang lahat ng mga tindera magkakaroon ng freezer, syempre investment yun for Ipapatong them. nila dun sa- Ipapatong nila sa mga bibili yun for Unless sure. Eh, yung kung sa mga safety suppliers, naman. may mga suppliers Meron naman yan, na kapag sa akin ka kumuha, may freezer ka na. Why not? Pwede. Pwede. Sa akin ka kukuha. Pwede. Pero nakalagay lang yung pangalan nila. Oo, diba? bakit hindi? Okay Oo, na. yun At na saka yun. ngayon ayon sa NMIS, hindi lang basta pwedeng ganyan na nakabuyang-yang. No? Kailangan daw, yung parang sa supermarket na naka-pre-pack na rin siya. So, So, paano meron yun? silang Wala- dapat na may bibenta sila kunyari 1 kilo, 2 kilo, pero pre-pack na. Pero diferensya sa presyo, pag gano'n, wala na rin kung sa Dahil supermarket. galing sa mabilisan supplier ito eh. eh. Di ba, bagsakan ito madaling araw, tapos diretso na yan. Bilihan na yung mga suki nila eh. Hindi, ang sinasabi Kaya- nila yung frozen Wholesale na, yun, yung wholesale. frozen. Hindi ka, kaya Yung nga, bagong dapat katay, tignan to mas kung mura. talagang ito Pwede daw aabutin yun ba ng pa. hapon. Pero kung sa umaga, maramihan naman ng dating ng... Wholesaler yung mga Diba? yan eh. Wholesaler yung mga bagong katay, 7 hours lang ang dapat maubos na nila. Dapat. Oo, hindi pwede yun more than Pag Kasi hindi sa na akin, naubos, yun ang frozen pwede na. i-freeze na. Ayun. Ang sa akin yung mga ordinaryong tinderang mahirap, nangangapital yan, ang bayaran niya 1 linggo, depende sa benta pa eh.
hindi naman yun yung pag binili mo, bayad agad. So, kaliwa. nangangapital yung mga yan. So, pag ganyan kinumpis ka nyo, wala na. Natapon na uli yung pinaghirapan nilang pera. ang sinasabi nga ng NMIS, sapat daw yung kanilang binibigay sa kanila na Warning, informasyon, o babala, warning, oo. So, dapat hindi na maging excuse. Dapat yung mga kahit tindera, sino man. isang taon na. mag-uusap, maghati sa isang freezer. Pwede ba yun, rin, di ba? oo. Dapat magkakatabi naman sila ron eh. Oh. Markahan nila yung kung alin yung supot ang kanila. Nakakaano lang nga, nakakangilabot lang din. Kasi meron din sinasabi yung NMIS na meron daw chest type freezer. Hindi naman umaanda, lalagyan lang. So, pareho rin. Mas lalo yung Mas lalo bakit. yun. Oo. So, parang huwag na ho natin Kasi gawin yun yun. nga, Pulog yun. kuryente. Yes. Oo. Mahal pa kuryente. Pero kung yung pinag-usapan, syempre yung safety, Siguro food sa akin, safety at kaya- health ng family. It's Oo. time. Kaya sa Asalan mga natin yung standards. nagbabasa ng babala, mag-dialogue muna sa mga palengke, maglagay kayo ng mga NMIS na mga representatives, kausapin. Kasi Ginagawa memo yung daw papel nila. minsan. Di ba? Tinatapon lang yun. Oo. Tinatapon lang Bakit talaga. pinambabalot pa nung karne yun? Okay, tiklo. Uy, ngayon ko lang nabasa ulito. Tiklo. Ang tiklo, ano? Depende yan eh. Pag maliliit tiklo eh. Ba't kaya? Sa Imus Cavite, tiklo ang 3 miyembro ng binasag. Termite. Maliit ka pala, Kung medyo maliit. lumaki yan, huli, arestado. Yan. Suspect buho yan sa panloob ng mga pawn shop sa Angono, Rizal, Laguna at Batangas. Yan ang ronda report ni Katrina Son. O, Katrina, good morning. Igan, huli ang 3 pinaghihinalaang termite gang sa barangay Bayan Lumados sa Imos, Cavite, bandang alas 12:30 ng gabi. Sila rin daw ang mga pinaghihinalaan na nanloob sa mga pawn shop sa Angono, Rizal, Laguna at Batangas. Ani ni Police Senior Superintendent John Bulalakaw, Cavite Provincial Director, modus operandi raw ng grupo na parang anay na unti-unting tinitibag ang lupa. Gumagawa raw sila ng butas mula sa kanilang nirerentahang business establishment papunta raw sa pawn shop na gusto nilang pagnakawan. Nakilala ang mga suspect na sina Milor Silag, 28 years old, Dave T1, 29 years old, at Jake Gudangan, 21 years old. Nakatakas naman ang dalawa pa nilang pinaghihinalaang kasamahan na nagsisilbi daw na lookout. Nakuha rin sa mga suspect at ang iba't ibang kagamitan tulad na lamang ng bareta de cabra, hydraulic jack, handrail, acetylene, LPG at lagare. Igan? Okay, maraming salamat, Katrina Son. Dapat creative ka pala pag ganyan ang pinlano mong... Business. Diba? Oh. Nakuha nila yan sa Bakilyo, nahuli sa mga suspect. pelikula. Maglilugang. Ito termite kasi ano, Lumada parang sila. anay. Oo. Binabakbak eh. Alam mo, dapat mag-upgrade na rin ang pulis na talaga, ha? Oo. Lahat ng mga pulis natin daw, konti lang yung may Balas ko pala. Oo nga. Parang wala akong O, yun, fingerprint. bala. Hawak ko panty, no? Mahuli. Panty gang. Ayun, ang usong-uso ngayon eh, yung ganyan, yung sinasabi parang tunnel gang, dumadaan sila sa mga ano nung... So, dapat tubig. mag-isip na rin sila ng High-tech na yung mga bago-bago. kriminal. Hindi kasi iba sindikato, like sa isang incident sa Marikina, nagpanggap na gagawa ng drainage. Oo, tinitira Eh, may yan. drilling pa yan eh. oo Di pa nga. dapat diretso na sa Oo puso. nga. Saka Pero meron ang sila... galing dun kung saan sila mag-e-end. Ay, Natatansya syempre, nila. syempre, Sa syempre, loob yan. Saka ano yan, syempre, di-drill mo maingay yan, di ba? Gagawin nila, meron silang tao sa labas, mag-iingay yun, yung parang nag-iinom, yung mga para hindi mo mapapansin yung ano. Baka nga meron pa silang reklamo. Talaga sila Serye, ah. creative. Oo, ganyan yan. Alright, narito naman ang mga balita sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Sa ikasyam na araw na impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona kahapon, humarap sa pagdinig si Noli Hernandez, ang SVP for Marketing and Sales ng Mega World Corporation, ang developer ng Bellagio Condominium sa Taguig. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang 24 million pesos ang original price ng 303.5 square meters na penthouse unit na binili ng mag-asawang Renato at Cristina Corona noong September 2008. Pero bago raw makumpleto ang pagtatayo ng unit, may tumama raw na bagyo at nagkaroon ng water damage sa naturang condo unit. Dahil dito at sa kadahilan ng hindi pa kumpleto ang unit, ibinaba raw nila ang presyo nito ng ibinenta sa mga Corona sa halagang 19.6 million pesos. Dagdag pa niya may global financial crisis din daw ng mga panahong iyon. Kahit daw marami ang nagpakita ng interes sa Unit 38B, na naig daw ang first come first served basis na polisiya nila, kaya naituloy ang negosasyon kay Ginang Cristina Corona. Short-term payment daw ang pinili ng mga Corona, kaya gaya raw sa iba pang buyer na mas maikli ang payment term, binigyan daw ang mga Corona ng 15% discount ng Mega World. Kaya ang presyong 19.6 million, bumaba pa ng 14.5 million gaya ng nakasaad sa deed of sale ni CJ Corona.
Sabi ni Hernandez, 4 na hulugan daw ang pagbayad ng mga korona sa penthouse unit sa loob ng humigit kumulang 1 taon. Pero pag-uusisa ni Senador Ramon Bong Revilla Jr., di raw tugma ang binigay na computation ng Mega World sa impeachment court. Giit ni Hernandez, wala raw kinalaman sa katauhan o personahe ni Corona ang pagbibigay ng diskwento sa penthouse. Sabi ng prosekusyon, ang 14.5 million peso Bellagio penthouse unit ang tinutukoy ni Chief Justice Corona na condo property sa kanyang 2010 Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN na nakadeklara naman sa halagang 6.8 million pesos. Una nang sinabi ng depensa na zonal value o ang halagang tinukoy ng local government bilang batayan kung magkanong buwis ang babayaran ng may-ari ang nakasaad sa naturang SALN. Samantala, dahil hindi natukoy ni Hernandez kung anong klaseng water damage ang nangyari sa Unit 38B, na kalaunan ay nabili ng mga korona, pinadadala sa kanya ngayong araw ang mga dokumentong maghahayag ng naging estado noon ng penthouse, gayon din ang engineer's report dito. Alam mo dito kasi matatawa ka tamang duda. Kaya kasi yung prosecution, matibay ebidensya. Hindi pwede Dahil duda. di ba, okay, sinasabi may special favor dahil may mga kaso. Tapos na, with finality na eh. May talo, may may panalo. panalo. Kaya lang doon sa isang, ang May controversial ponente kasi kasi, doon, oo. yung ponente si CJ Corona, pero justice pa lang siya noon. Ni-read off niya yung bayaran yung petitioner na 25 billion pesos. Pero alam mo, Pero doon sa isang kaso naman, Talo. nag-concur siya doon sa desisyon ni Carpio Morales na bayaran naman yung isang petitioner ng 14 million pesos. Yeah. So may panalo, may talo. Di ba? Pero dito, pag nakita mo, binili ng 14 million, bakit na nakalagay sa SALN 6 million? Di ba yun ang pinakwestiyon, di ba? Okay. Kasi malinaw na dito, parang merong iniiwasang bayaran na buwis eh. Batay sa batas, pag ako seller, meron akong 1.5% na documentary stamp tax. Pero depende, alin doon ang mas mataas? Kung yung selling price o yung market value. Kaya dapat ang imbisigahan yung BIR na nagrekomenda. Kaya CJ Corona na idaan na lang natin Sa sa zonal selling value. price. Kasi pati yung Mega World dyan, mababa yung babayaran buwis. Dahil imbis na market value, selling price, alam ba ang nalugi dito sa gobyerno pag tinigan mo yung computation? Sabihin mo ng 800,000 pesos, pero malaki na rin yun. Kasi imbis na ang bayaran ni CJ Corona ay 400,000 sa buwis, 200 lang. dahil yung- Sa Mega World naman, may 5% silang withholding tax. Ang babayaran nila, imbis na 1 million mahigit, may ano lang, 700,000 lang. So, luging-lugi nga naman tayo sa BIR. Yun na dapat silipin. Hindi yung special favor. 40% discount. Tumayo na nga si Senador Manny Villar, kilalang developer yan. Oo, maraming Higit pa factors. dyan. Ang binibigay. Ang binibigay discount. nga dahil nga minsan may economic factor. Yes. Ito, kaya ito. Si Senator Cesar Short term Escudero, yung bayad niya. nagpaliwanag din sa atin, sa China, ang bentahan ng condo ron, may libre kang BMW. Wow. Kasi nga nag-aagawan yan sa market. Hindi mo kakapraso, ang mahal-mahal. Paano, di ba, kung ikaw practical, hindi ka bibiling condo. Siya sa kanya 300 square meter. Lupa na lang. May mga promo minsan, bibili ka rin bawa, yung short term yung payment mo, meron kang ganitong certain discount, ganyan.